Naku, matindi to. VP Sara Duterte ipapaaresto na rin ng ICC ayon kay Sen. Amy Marcos. Sana hindi totoo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Usapan po natin ngayon, meron po tayong mga natatanggap na mga reports or intel. Ayon, bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, suportahan natin yan si Coach Oli. Ipagpatuloy natin. Galing sa mga taong may credibility at talaga namang pinagkakatiwalahan dito sa bansang Pilipinas na next in line na po si VP Sara. Sunod na umanong paaresto ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. Base yan sa impormasyong nakuha umano ni Senator Amy Marcos. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. May impormasyong nakuha si Senadora Amy Marcos na posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o ICC si Vice Teka lang tungkol dyan sa usapang ICC na pati si VP Sara ay aarestuhin ng ICC. Ano magiging kaso ni VP Sara? Bakit pati siya nadamay? Na talagang ang nangyayari talaga ngayon is politika talaga. Parang dito is iniisip natin, no, kapag si VP Sara ay nakalusot sa impeachment, syempre, wala na silang ibang maiisip kung paano mapipigilan si VP Sara papunta sa 2028. Talagang ang huling baraha na lang talaga ay ICC na kailangan mahuli si VP Sara. Parang ganun. Diba? Talagang dito nangyayari, ginagawa lahat para si VP Sara ay hindi makatakbo bilang presidente sa 2028. Dahil talagang ramdam nila sa sarili nila na talagang kahit pa nararamdaman nila na mukhang desidido na si VP Sara tumakbo. At talaga namang alam nila sa sarili nila na si VP Sara ay may posibilidad na manalo. Kasi doon sa sinasabi ni Gadon na si VP Sara ay hindi daw mananalo, di ba? Bakit nagkakaganyan ngayon? Bakit parang gustong-gusto nila na si VP Sara ay mawala sa eksena? Kasi kung talagang mahina naman talaga si VP Sara at walang laban, 'di ba? Hindi na para pagkaabalahan yan si VP Sara. Hindi na para katakutan siya ng ganyan. Hindi na para pansinin siya. Pero bakit siya pinapansin? 'Di ba? Halos lahat na nga ibinibintang sa kanya. Halos lahat na nga ng paraan para si VP Sara ay mawala, ginagawa na. Kaso talagang hindi nagtatagumpay. So ito na lang ang pinakalas talaga. No, kung sakaling makalusot si VP Sara sa impeachment. Una, nasa na po tayo. Nasa dulo na po tayo ng kampanya. Kaya po tayo ay magtulong-tulong dito. Kumbaga sa basketball, tayo ay nasa last 5 minutes na po. Last 5 minutes na ang laro or last 5 minutes na ang kampanya. Kaya sari-sari po ang paninira at fake news at gagawin ng mga kaalyado niyang nagpapalabas ng survey itong sa panig nila Bongbong Marcos, no? And ako naniniwala, totoo po yung sinasabi ni Amy. Okay? Bakit? Kasi nasa last 5 minutes na nga po tayo. At nakikita po natin na talagang sisiraan po ang Duterte. Dahil nakikita po nila ang lakas ng Duterte. Kamakailan lang may mga napapanood akong videos na talagang pinagkakaguluhan si VP Sara. Sobra po. Kung wala siyang security, lamog-lamog ito si VP Sara. Talaga si VP Sara, kahit ako nasasaksihan ko talaga, nakita ko na si VP Sara ay pinagkakaguluhan ng mga tao. Talagang nararamdaman talaga natin kung gaano kalapit si VP Sara sa mga tao. 'Di ba? Talagang nagsasama-sama yung mga tao sa kanya, talagang nagkukumpulan. 'Di ba? Kung tutuusin nga no? Kitang-kita na natin. Kitang-kita ang ebidensya. Makikita nyo, I'm even calling the bashers, even the mga nanonood sa akin ng mga Marcos, even the politicians, tell me kung fake news ako. Para kasing nag-iba Iba yung init ng iba yung init ng dating ni VP Sara sa init nung isa. Alam nyo na kung sino yung tinutukoy ko. 'Di ba? Legit ang sigawan ng tao noong si VP Sara ay umiikot. Talagang ang dami nagpapapicture. Grabe nga, nabaligtad ang mundo.
Ha? Ang sinisigaw ng taong bayan, Duterte. Duterte. Samantalang, years before, ang pinakasikat na apelyido sa bansang Pilipinas ay Ngayon, ang Marcos ay mistulang tagapalakpak na lang ni BP Sara. Sinisigaw doon, Duterte, o andun si Amy parang amuyong. O, Duterte! Duterte! Si Amy parang amuyong. Ha? Papalapalakpak. Ganyan na po ang papel ng Marcos. And I know, even yung mga Iminatics, even yung mga Marcos, you know, I'm telling the truth. Hindi po tayo fake news. Nakita nyo yan. Ngayon, ikumpara natin kay BBM. Nung siya ay nag-iikot kakaway-kaway, walang pumapansin. Halos dinadaanan lang niya. Kaya nga hindi na nangampanya ng maayos itong alyansa eh. Hindi na sila nakapag-ikot ng todo. Ha? Ilan na lang po ang napupuntahan nilang syudad. Bakit? Ramdam nila eh. They know it. The politicians know it. The alyansa know it. Ito pong pagbanat kay BP Sara. Ito po ay last 5 minutes effort. Itong pagpapahuli kay BP Sara is last 5 minutes effort para hindi manalo ang PDP senators. Kumbaga talagang syempre si BP Sara nakikita natin nag-i-endorse siya na nag-i-endorse ngayon. Kumbaga parang iyan na naman tayo sa magiging taktika na ganyan. No, na si BP Sara naman ang susunod na ipapahuli. Hindi na ba tayo nadala na ginawa, hindi na ba kayo nadala na yung ginawa kay PRRD? 'Di ba nakasama 'yon sa record ninyo? Eh kung kay VP Sara mangyari yung nangyari kay PRRD, hindi kaya lalong sumama ang record ninyo at tingin sa inyo ng mga tao? Oh. Sa tingin nyo ba kapag si PRRD o si BP Sara ay mawala, halimbawa nadala sila sa ICC, malaki ba ang magiging epekto nun sa PDP laban? Sila ba ay mapipilay sa tingin nyo? Para sa akin ang nakikita ko, hindi. Dahil mas lalong magkakaroon sa kanila ng simpatya ang taong bayan. Mas lalong hihigpit ang kapit sa kanila. Diba? Ganun yan. Kaya sana pag-isipan nyo maigi kung anong taktika ang inyong ginagawa. Diba? Kung meron mang ganun. O kahit paano tayo ulit nagpapayo. Diba? Kasi gusto natin magkaroon ng magandang laban. 'Di ba? Hindi yung ganyang klaseng labanan na parang unfair na labanan. Gusto natin talaga malaman kung sino talaga ang tunay na malakas. 'Di ba? Bakit hindi natin pabayaang gano'n na lang? Hindi manalo ang Team Duterte, hindi manalo ang Duterte. Kaya ako naniniwala, totoo po ito. Dahil bago ito sinabi ni Amy, meron na po kaming natatanggap na intel. Okay, ito, dediretsuhin ko na po kayo. And I'm sure, even yung mga ibang malalapit kay Duterte, yung ibang mga supporters ng Duterte, at even yung mga vloggers na iba na mga top-notch Duterte vloggers, nare-receive nila itong report na ito. Kaya in my opinion, Claire, let me repeat it, in my opinion, yung natatanggap naming intel ay legit. In my opinion, totoo. Bakit? Marami naman po kaming naibabalita na may sinasabi sa amin. Minsan hindi kami naniniwala, minsan naniniwala kami. Pero nagkakatotoo po. Halimbawa na lang, days before sumugod yung mga pulis sa QJC, andun na po ang banateros sa Davao. Bakit po? May natanggap kami na report, susugod ang mga pulis sa QJC. Libo-libong pulis babastusin ang compound ng QJC. At first, hindi ako naniniwala. Pero pumunta na rin kami doon. Anong nangyari? Tama ba yung natanggap naming intel? Tama or tamang-tama? Diba? Kaya po, sinasabi ko lang po yung aming mga natatanggap. Diba? Huwag po kayong magagalit kung naniniwala kami doon sa intel na aming natatanggap. Because, again, in my opinion, nagko-connect po kasi lahat. Even... Para kasi nga nangyayari dito is suma total ng mga nangyayari, natatakot talaga sila na si VP Sara ay makalusot hanggang 2028. Diba? Ramdam talaga nila yung lakas ni VP Sara dahil kapag si VP Sara ay naging presidente ng Pilipinas, talagang, nako, ang dami talagang mananagot dyan. No? At isa pa,
yung kalayaan at karuwagan, yung kaluwagan na nangyayari ngayon, talagang mahihinto yan. Diba? Yun yung talagang yun yung talagang pinipigilan talaga nila. Siyempre, kumbaga, nandito na tayo, nakahiga na tayo sa kama Babalik-balik na naman tayo, parang ganun. Diba? Babalik na naman yung higpit. Diba? Kasi alam naman natin, nung panahon ni PRRD talaga no? Wala talagang mga abusado na nakakapasok o naghahari-harian. Talagang, eto kay BP Sara, sigurado, ganun din ang mangyayari. Lalong-lalo na sinabi ni PRRD na mas matindi si BP Sara kaysa sa kanya. Diba? Kung ipahuhuli na si Tatay Digong dito sa ICC, pag-uwi niya galing Hong Kong, before nangyari yun, alam na namin, sa Hong Kong pa lang, kami ay dumating doon at pinag-uusapan na namin. Pero para sa akin, hindi mangyayari ngayon ngayong eleksyon na to or bago mag-eleksyon. Kasi nandiyan yung impeachment Di ba parang parang iisipin muna dyan, pakikiramdaman muna yung impeachment kung mananalo si VP Sara o hindi. Di ba parang ganon? Kasi baka iniisip na, baka may makapasok yung mga kandidato na pro-impeach kay VP Sara. Di ba? Pero yan, kung sakasakaling makapasok ang mga anti-impeachment kay VP Sara, yung mga ayaw ma-impeach si VP Sara, siguro yung mga ganyan na nasasabi ng mga sa intel-intel na naririnig natin dito, siguro baka pwedeng mangyari yon. Kasi talagang ang mangyayari, yun na lang talaga ang pinakahuling baraha para si VP Sara ay hindi makatawid sa 2028. Tingin ko kasi hindi para sa election to Yung election ngayon, hindi para dito yan Pababayaan lang yan na si VP Sara ay mag-endorse, mag-ganyan-ganyan, no? Hanggat maaari. Talagang lahat ng mangyayaring ito ay yung papunta sa 2028. Yun ang talagang dapat talaga nilang iwasan. Yun yung pine-prevent nilang mangyari na si VP Sara ay makarating at makatungtong sa 2028 kapag nakalusot siya. Pagbalik ni Tatay Digong sa Pilipinas, uhulihin siya. Maaring totoo, maaring hindi. Sinasabi ko lang, natanggap namin ito at hindi lang ako, I believe marami po ang nakatanggap nito. But in my opinion, totoo ito. Yung mga natatanggap namin na intel, sa pool. Kadalasan, sa pool, sa banga. Kaya po, totoo man to or hindi, kailangan natin bantayan si VP Sara. Kasi kung tutuusin, kahit magtagumpay sila dyan kay VP Sara, meron pang dalawang Duterteng nalalabi. Nandiyan si Pulong Duterte at si Basti Duterte. Diba? Nandiyan pa rin silang dalawa. Pero nga sinasabi ng iba, baka pati si Pulong at si Basti ay gano'n na rin, na tanggalin na rin. Di ba? May mga nagsasabi ng ganyan. Pero kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Nararamdaman nyo ba na si VP Sara ay hindi makakatawid ng 2028 at magtatagumpay sa kung sino mang nag-iisip sa kanya ng hindi maganda para hindi siya makapunta sa 2028? Sa tingin nyo ba magtatagumpay kung sino man ang nagbabalak ng ganun? Para sa akin kasi, ang lakas ng pakiramdam ko na si VP Sara ay makakatawid hanggang 2028 Kasi iba ang pakikipaglaban ni VP Sara talaga. Diba? Talagang punong-puno siya ng kumpiyansa talaga. Kasi nararamdaman nila mahina po sila. Naku-compare nila yan You even look at the senators. Kinagat na po nila yung patungkol sa China, meron daw ispiya ang China, etc. etc. Do you believe that? Do you believe that? Di ba? Bakit? Ramdam nila ang lakas ng Duterte. Panurin ninyo yung pag-iikot ni VP Sara. Oo. Kitang-kita po. At saka kitang-kita yung impact. Yung impact ng ng mga ini-endorse ni VP Sara talaga is nagiging matunog talaga. Di ba? Kumpara doon sa iba. Magtataka tayo. Bigla na lang. Mamaya, panalo sila sa eleksyon. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.